Tuluyan na ngang naabsorb ni Bjorn ang essence ng corpse golem. Dahil dito ay tumigas ang kanyang mga buto kaya't hindi na nakapenetrate ang atake ng vampire. Inaalala naman ni Bjorn ang pagkakakuha sa essence na ito dahil wala ito sa plano niya at siguradong kailangan niya magbago ng training method dahil dito. Pero nauunawaan niya rin na hinihiling ito ng pagkakataon at makakatulong ito para makaalis sila sa sitwasyong kinahaharap nila ngayon. Medyo nakakasabay na sa laban si Bjorn at tumaas na ang kanilang tayensa, ngunit hindi pwedeng lagi na lang siyang natatamaan ng vampire, kailangan niya itong masolusyonan. Biglang may tumamang bote sa kanyang likuran, isang mataas na uri ng healing potion. Natauhan na si Aluo at handa na siyang magsayang ng mga mamahaling potions para lang masuportahan si Bjorn. Dahil dito ay mas lalo pang lumakas ang loob ni Bjorn, sinunggaban niya ang vampire, hindi na niya iniinda ang mga atake nito dahil sa tuwing aatakihin siya nito ay matatalsikan naman ito ng dugo niya na ngayon ay isa ng asido at lahat ng injury na kanyang natatamo ay mabilis na gumagaling dahil sa essence at sa suportang healing potions na binabato sa kanya ni Aluo. Nakabalik na rin si Einar sa laban para suportahan si Bjorn. At dumating na nga oras, handa na ang spell ni Aluo. Binalibag ni Bjorn ang vampire at sinigaw ang pangalang Kurod. Nakabalik na rin sa laban ang sugatang dwarf. Nagcast ito ng lightning skill para mapahinto ang kilos ng vampire. Ginamit ni Bjorn ang pagkakataong ito para magamit ang Tears of the Goddess na tinago niya sa kanyang paanan. Pinakain niya ito sa vampire at sinundan pa niya ng isang malakas na uppercut. Umapekto na ang Tears of the Goddess at nagbigay ng malaking damage sa vampire, ang kanyang negative status na stunned ay napalitan din ng mas malakas na paralyzed. Nakast na ni Aluo ang Solar Sphere, pinapaalis na niya si Bjorn pero hindi na nito nagawang umilag. Pare-parehas namang nataman ang lahat ng kasama ni Bjorn ng pain-sharing skill ng vampire. Nagkamalay na si Bjorn, tahimik ang paligid. Iniisip niya kung sila ba ay nagwagi. Nang pinilit na niyang tumayo ay nakita niya ang vampire na nananatiling nakatayo at nagsisimula ng mag-regenerate. Gumana ang skill nito na Source of Darkness, isa itong passive skill na nagbibigay ng mala-immortal na status sa may gamit nito, hanggat nananatiling buo ang puso ay hindi ito kailanman mamamatay. Si Bjorn na lang ang nananatiling nakatayo sa mga kasamahan niya. Naglakad siya patungo sa vampire at sinungaban ito at ginamit ang kanyang skill na Flesh Explosion. Masakit din ang skill na ito para sa kanya dahil literal na pinapasabog nito ang kanyang laman. Gayunpaman ay wala siyang magagawa, hindi siya pwedeng tumigil hanggat buhay pa ang vampire. Paulit-ulit niyang ginamit ang skill na Flesh Explosion hanggang sa maabot niya ang kanyang limit. Naubos na ang kanyang health at ang nababawasan na ngayon ay ang kanyang mentality. Patuloy nang bumababa ang kanyang mentality at wala na ring natira sa kanyang kamay kaya't ginamit na niya ang kanyang katawan at sa huling paggamit niya ng Flesh Explosion ay nagwakas na ang buhay ng Vampire Duke. Hindi pa rin nagbabago ang kapalaran ni Bjorn, tuloy pa rin ang bilang patungo sa kanyang katapusan. Kasabay naman nito ay pumasok na sa kanyang system ang kanyang mga experience na nakuha sa vampire. Siya ay nag-level up at tumaas ang kanyang stats, nag-drop din ng essence ang Guardian at dahil nakapatong lang si Bjorn dito ay agad niya itong na-absorb. Nakuha niya ang skill nito na Source of Darkness at ito ang nagligtas sa kanyang buhay. Nagising si Bjorn habang nakahiga sa hita ni Einar. Agad niya itong tinanong kung asan na ang ibang kasamahan nila at kanyang nalaman na 4 na araw na pala siyang natutulog at 3 araw naman na mula nung umalis ang iba nilang kasamahan. Ibig sabihin nito ay pang 7 araw na at pwede na silang makalabas ng labyrinth. Inusisa ni Bjorn ang kanyang katawan kung meron ba siyang injury. Mukha namang walang nagbago sa kanyang katawan nang bigla niyang mapagtanto na wala siyang saplot. Naluso na ito dahil sa acid niyang dugo kaya't inalis na ito ni Einar. Wala naman daw siyang dapat ikahiya, sabi ni Einar. Pinadetalye ni Bjorn kay Einar ang mga nangyari habang siya ay natutulog. Sinabi nito na napunta kay Hikurod ang Numbus item at napunta naman kay Aluo ang Rupture Stone. Alam ni Bjorn na buhay pa siya ngayon dahil nag-drop ng essence ang Guardian at nakuha niya ito. Ibig sabihin nito ay nakuha sa Guardian ang 3 importanteng pwede nitong eyedrop. Dagdag pa ni Einar na hindi sumunod sa usapan si Aluo na mag-roll ng dice para sa makakakuha ng Rupture Stone.
Sinabi daw nito na lugi pa siya sa raid na ito at nakakasigurado daw siya na di na magrereklamo si Bjorn. Mukhang si Aluo lang ang nakakaalam na naabsorb ni Bjorn ang essence ng Vampire Duke. Sinakripisyo din nito ang essence ng Corpse Golem dagdag pa ang mga mamahaling potions na ginamit niya. Kaya't wala na siyang marereklamo dito, ang tanging nakakapagtampo na lang sa parte ni Bjorn ay yung umalis sila nang di man lang nagpaalam. Buti na lang at kasama niya ang matapat niyang kakampi na si Einar. Nag-aya ng lumabas ng Rupture si Einar, sinabi naman ni Bjorn na may kukunin lang siyang item na siguradong hindi nakuha ni Aluo. Hindi na sinabi kung anong item ito at lumipat na ang eksena paglabas nila sa Rafdania. Nakabalik na ng Rafdania si Bjorn bagamat wala siyang suot kundi tabing ay dumiretso pa rin siya sa bilangan ng mana stones, 200,000 stones ang kinita niya, maliit ito sa inaasahan niyang kita ngayong raid pero hindi na rin masama dahil nakakuha siya ng 2 rare na essence. Hindi ito binigay sa kanya ng pinagpapalitan niya, sa halip ay question siya nito kung bakit at paano siya nakakuha ng gantong halagang mana stones. Masyado raw itong mataas para sa isang 9th adventurer lamang. Nagtataka naman si Bjorn sa mga pangyayari. Biglang nagdatingan ang mga sundalo ng Rafdania para siya ay dakpin. Di naman makapaniwala si Bjorn sa mga pangyayari. Nakabalik na rin si Erwan sa Rafdania galing sa labyrinth. Pagod na pagod ito dahil sa ikatlong palapag sila nag-hunt ng kapatid niya, kakaiba ang lakas ng mga 7th rank monsters. Di tulad ng magkasama sila ni Bjorn at lagi silang napapaaway. Sa pagkakataong ito ay nadama niya ang pagiging adventurer. Patuloy na hinahanap ni Erwan si Bjorn, sabik na siyang ipakita ang bago niyang essence. Tulad ni Bjorn ay question din si Erwan kung bakit marami itong nakuhang mana stones, sinabi naman niya na kasama niya ang kanyang kapatid. Hinanap ang pangalan ng kanyang kapatid Daria Wittember de Tercia, isa itong verified adventurer. Pinayagan ng umalis Erwan. Sa loob ng inn ay masayang naliligo si Erwan, sabik na siyang makita si Bjorn. At mapakita ang inimprove niya bilang adventurer. Nang pumunta siya sa inn para bisitahin si Bjorn ay napag-alaman niyang wala pa ito. Kahit kinakabahan ay nagtiwala pa rin siya na makakabalik si Bjorn ng buhay. Pero nakalipas na ang 1 linggo pero wala pa rin si Bjorn. Nilabas na rin sa kwarto niya ang kanyang mga kagamitan. Pinigilan ito ni Erwan pero sinabi ng may-ari na matagal nang di umuwi si Bjorn at siguradong pumanaw na ito sa loob ng labyrinth. Dinamdam ito ng matindi ni Erwan, nilapitan naman siya ng kanyang kapatid na si Daria. Pinapatayo na niya ito at basang-basa na sila sa ulan. Sumumpa naman si Erwan na magpapalakas pa siya nang sa ganoon ay maprotektahan niya ang kanyang mga mahal sa buhay. 1 linggo na ang nakalipas mula nang makulong si Bjorn. Pinagbintangan siya na isang plunderer. Ang unang pagtatanong kay Bjorn. Tinanong siya kung saan niya nakuha ang crossbow at bakit siya meron nito gayong hindi naman gumagamit nito ang mga barbarian. Sinabi niya ang totoo tungkol sa mga taong gusto silang patayin at sa tingin niya ay walang masama na pinagtanggol niya ang kanyang sarili. Mukha namang dadayain ng imbestigador ang magiging resulta ng pag-uusap nilang ito ni Bjorn. Ang mga gantong bagay ay hindi na dapat tinatanong lalo na't wala namang ebidensya. Sinabihan siya nito na nililinas lang nila ang mga adventurer dahil dami na ang mga plunderers at magsisimula sila sa mga 9th rank adventurers. Tinanong ulit siya kung saan niya nakuha ang crossbow. Inulit lang niya ang sagot at sinabing nakuha niya ito sa mga nakalaban niyang plunderers, gayunpaman ay tumupad si Bjorn at hindi niya sinabi ang tungkol sa babaeng may pulang buhok. Kinuwento niya ang pagkakasaksak sa kanya sa leeg, hinanapan naman ito ng peklat ng imbestigador. Wala na ang peklat sa leeg ni Bjorn, siguro ay kasama itong nag-regenerate dahil sa vampire essence, hindi pa rin naniniwala ang imbestigador kay Bjorn. Sinabihan naman ni Bjorn na tawagin ito si Aluo na isang mage. Sinabi naman ng imbestigador na mga 7th rank pataas lang ang pinapayagan ng gantong pribilehiyo. Umalis na ang imbestigador at sinabing sa kanila na mapupunta ang mga pera ni Bjorn. Ikalawang interogasyon. Sinusubukang basahin ng isang mage ang kanyang utak pero masyadong mataas mang mentality stat ni Bjorn kaya hindi ito gumagana. Kinakailangan nila ang isang mage na nagmula sa Magic Tower para lang mabasa ang utak ni Bjorn.
Hindi naman ito magagawang tawagin ng imbestigador dahil masyadong importante ang mga taong ito para abalahin. Sinabihan ng imbestigador si Bjorn na umamin na lang sa mga kasalanan niya. Ang huling interogasyon. Nakakuha na ang imbestigador ng ebidensya na magdidiin kay Bjorn. Ang message stone na nalot nila ni Erwin, dagdag pa dito ang pagdiin sa kanya ng nakalaban nilang guild, ang Crystal Union. Sinabihan niya si Bjorn na bibitayin na siya sa pagkalipas ng 3 oras. Balik sa kulungan, iniisip ni Bjorn kung ano pang mga hakbang ang pwede niyang gawin upang malusutan ang gulong ito. Isa lang ang paraan na nakikita niya upang mapatunayan na wala siyang kasalanan. Ginamit ni Bjorn ang skill niyang Flash Explosion upang makalabas sa piitan. Bago pa man makapagsumbong ang guard na bantay niya ay pinatulog na niya ito. Ngayon ay sisimulan na niya ang kanyang plano. Naghiyawan ang ibang mga presong nakakulong, alam niyang ang iba dito ay hindi naman talaga inosente kagaya niya, pero wala na siyang pakialam dahil magagamit niya ang mga ito sa kanyang plano. Pinakawalan na niya ang mga ito. Sa loob ng Explorer Guild, sumiklab ang gulo laban sa mga nakatakas na mga preso at mga adventurers. Ginamit naman ni Bjorn ang pagkakataong ito upang makausap ang branch manager ng Explorer Guild. Hamarang naman sa kanya ang mga sundalong nagbabantay dito. Ginamit ni Bjorn ang skill niyang Flash Explosion upang malagyan ng dugo ang mga taong naglalaban sa baba. Gumana ang isa pa niyang skill, ang Sacrificial Seal. Malaki ang inangat ng stats ni Bjorn dahil maraming tinamaan na tao sa baba. Walang nagawa sa kanya ang mga sundalo, lalo pat punong-puno ng buff si Bjorn. Mabilis niyang nag-api ang mga ito, at siya ay nagpatuloy na papasok sa opisina ng branch manager. Ngayon ay nasa harapan na ng pinto ng branch manager si Bjorn. Nang siya ay pumasok, hindi niya napansin ang taong nag-aabang sa kanya sa pinto. Ito ay ang branch manager. Nagulat si Bjorn, hindi na niya nagawang umiwas. Pero isa itong malaking pagkakamali sa parte ng taong umatake sa kanya. Nagtalsikan ang asidong dugo ni Bjorn papunta sa lalaking umambush sa kanya. Nagtamo ito ng paso sa kanyang mukha, habang si Bjorn naman ay hindi ininda ang sugat niya dahil gumaling din ito kaagad. May narinig na sumigaw na dalagita si Bjorn. Tinanong ni Bjorn ang branch manager kung sino ito. Sinabihan naman siya nito na wag niyang gagalawin ang anak na babae ng regional manager. Hindi siya magaling magtago ng sikreto. Pinagbantaan niya si Bjorn na kung gagalawin niya ito ay hindi siya makakaalis ng buhay. Nagsasawa na si Bjorn sa mga naririnig niya, kaya pinatahimik muna niya ito. Sinubukan din siyang sawayin ng anak ng regional manager. Wala ito sa plano ni Bjorn, pero mas mukhang mapapadali ang kanyang plano. Tinakpan niya ang bibig nito gamit ang kanyang kamay at nagsimula na ang pang-hostage ni Bjorn. Hiniling niya na ipatawag ang imbestigador, ang leader ng Crystal Union, at si Alua, kapalit ng buhay ng kanyang hostage. Wala nang nagawa ang mga sundalo kundi sundin ang mga kahilingan ni Bjorn. Pumunta si Bjorn sa balkonahe para magbigay mensahe sa mga tao. Bumwelo siya at sumigaw ng malakas, tinawag niya ang atensyon ng lahat ng taong naroon. Paulit-ulit niyang sinabi na siya ay inosente at pilit siyang dinidiin ng Adventure Guild. Ngayon ay hindi na nila pwedeng isawalang bahala ang kaso ni Bjorn. Sa Magic Tower, nakatanggap ng tawag ang Elder na Mage galing sa Adventurer Guild at humihingi ito ng tangol dahil meron daw nakawalang preso na nanggugulo ngayon doon. Kausap niya si Alua at kwento ang mga pinaggagawa ng presong ito sa kanya. Sinabi niyang nangangailangan ng higher mage ngayon doon. Interesado naman si Alua sa itsura ng lalaking kinikwento sa kanya, at dahil balak niya ring bisitahin si Bjorn ay nagpresenta siya na ang pupunta. Sa isang pitik ng kanyang mga daliri ay nagbago kaagad ang kanyang kasuotan. Nagulat si Alua at hindi niya inaasahan na si Bjorn pala ang sinasabi nilang takas na preso. Hinihingi ni Bjorn ang kanyang tulong, sinabi naman ito na tutulungan siya nito kung gagawin niya rin ang hihingi niyang pabor. Papayag naman si Bjorn kung ito ay reasonable. Nagcast na si Alua ng spell para mabasa ang isip ni Bjorn. Hindi naman ito gumana dahil sa taas ng mentality niya. Sinabihan siya ni Bjorn na gumamit ng mas mataas na uri ng spell. Bigla namang pumasok ang imbestigador na humahawak ng kaso ni Bjorn.
Tinulungan niya ang branch manager na pinatulog ni Bjorn at sinabing nahuli na nila halos lahat ng takas na preso. Nakita niya si Bjorn at sinabing siya ang nagsimula ng gulong ito. Dismayado naman ang branch manager dahil halata naman na si Bjorn ang mastermind ng lahat ng ito. Sinabi niya na siya ay napagbibintangan lamang. Tinanong niya ang investigador kung ano ang basehan nito sa pagdakip kay Bjorn. Pinaliwanag naman nito na may natagpuan silang napakaraming mana stone para sa isang ninth adventurer, mga gamit na halatang nakaw, at ang message stone na pagmamay-ari daw ng isang namatay na adventurer sabi ng leader ng Krytal Union Guild. Sinabi naman ni Bjorn na testimonya pa lang ito at hindi pa ito na-validate ng magic kaya't hindi pa ito kapanipaniwala. Tinanong naman ng branch manager kung bakit hindi ito na-validate ng magic. Sinabi ng investigador na panay ang pagsisinungaling ni Bjorn habang siya ay ini-interrogate. Sinabi niya na nasugatan siya sa leeg at merong vampire sa loob ng rupture. Dahil daw madalas magsinungaling si Bjorn ay hindi na niya inabala pa ang mga mage. Para tignan ito, pinatotohanan naman ni Alua ang mga sinabi ni Bjorn at sinabing kasama niya ito sa loob ng rupture ng makalaban nila ang Vampire Duke. Kinagulat ang sinabi ni Alua, dinagdag din ito na hindi niya magamitin ng magic ang isipan ni Bjorn. Tingin naman ng investigador ay nagiging bias si Alua dahil kakilala niya si Bjorn, nagalit si Alua dahil pinagmumuka siya nitong sinungaling at sinabihan ito lumugar sa tama. Natakot ito at agad na humingi ng paumanhin. Halos tinuturing ng mga noble ang mga mage na nagtratrabaho sa tower. Sinabi naman ng branch manager na natural lang na magduda sila dahil hindi ito normal na pangyayari. Tama naman ang sinabi nito wika ni Alua pero hindi na niya ito jurisdiction at wala na siyang pake sa mga nangyayar sa loob ng labyrinth lalo na't lagi namang balot ito sa misteryo. At dinagdag pa nito na mali ang magparatang sila sa mga bagay na wala silang alam. Humanga naman si Bjorn dahil kahit ang branch manager ay hindi pinaligtas ni Alua. May lalaki namang pumasok sa silid ito ang ama ng babaeng hostage ni Bjorn ang regional manager. Isa sa pinaka-importanteng official sa Rafdonia ang mga regional managers. Kinaladkad nito ang guild leader ng Crystal Union at hinarap kay Bjorn. Nagulat ang investigador alam niya ang kalokohang ginawa nila ng leader, question ni Bjorn ang guild leader tungkol sa mga maling paratang nito sa kanya, itinanggi niya ito pero nang ito'y gamitan ng spell ni Alua ay napatunayang ito'y nagsisinungaling. Nalaman na kung sino ang may sala at sa wakas ay makakalaya na si Bjorn. Binitawan na ni Bjorn ang hostage niyang dalagita at tinanong kung anong mangyayari sa guildmaster gayong siya ang nagsimula ng gulong ito. Patuloy ang magiging investigasyon sa kanya pati na rin sa kanyang guild. Alam nilang mahilig manggulo ang mga tiga Crystal Union at magandang pagkakataon na ito para sila ay mapaimbestigahan. Tinanggal na rin sa posisyon ang investigador at hahalungkatin din ang mga nakaraan niyang kaso at kung mapapatunayan sa may mga irregularidad ay papatawan din siya ng nararapat na parusa. Magkasabay na dinakip ang investigador at ang guildmaster. Humingi naman ng paumanhin ang regional manager kay Bjorn at sinabing itataas ang kanyang posisyon sa 7th rank adventurer bilang kabayaran sa mga dinanas niya, kasama na rin dito ang pagbibigay sa kanya ng mga bagong kagamitan. Hindi naman makapapayag si Bjorn dito dahil para sa kanya ay madali lang magpataas ng ranggo. Pakiramdam niya ay minamaliit siya ng mga ito. Nakipagtalo naman sa kanya ang regional manager dahil 2 buwan pa lang siyang adventurer. Hinamon naman ito ni Bjorn na magdala ng 7th rank na adventurer at nang masubukan kung sino sa kanila ang mas malakas. Nagulat ang regional manager sa inasal na ito ni Bjorn. Sinuportahan naman siya ni Alua at sinabing nagawa nitong talunin ang isang 5th rank vampire at nakuha niya din ang essence nito. Kaya't normal lang na itaas nila ang rank ni Bjorn dahil trabaho nila iyon kaya hindi nila pwedeng sabihing pambayad danyos ang bagay na dapat naman talagang makuha ni Bjorn. Wala nang nagawa ang regional manager at tinanong kung ano ang nais ni Bjorn. Pera ang hiningi ni Bjorn sagot na di na niya kailangang pag-isipan pa, 5 milyong stones ang hinihingi niyang bayad danyos. Madali namang pumayag ang regional manager. Naningil din ng 1 milyong stones si Alua para sa trabaho niya rito.
Nagulat si Bjorn at napabilib kay Alua. Sa loob ng Magic Tower, magkasamang dumating sina Alua at Bjorn. Nagpunta sila sa silid ni Alua sa kanyang personal na laboratorio. Habang busy sa pagpuna sa mga kalat si Bjorn ay may tinitimplang potion si Alua. Pinapainom niya ito kay Bjorn kahit duda ay napilitan pa rin siyang inumin ito. Tinanong ni Bjorn si Alua kung bakit siya nito pinapunta sa tower, pinaalala ni Alua na pumayag si Bjorn sa pabor na hihilingin niya. Napapayag lang naman siya nito dahil wala na siyang pagpipilian sa panahon na yon. Hiling nito na pag-aralan ang mga essence na nakuha ni Bjorn, biglang nag-iba ang mga mata ni Alua. Napuno ito ng sigla at determinasyon para sa dagdag na kaalaman. Sinabihan ni Alua ang regional manager na huwag ipagsabi na nakakuha si Bjorn ng essence ng vampire. Ikinatuwa naman ni Bjorn ang pagiging maaalahanan ni Alua. Sinabihan siya ni Alua na pumunta sa tower para magpa-examine ng isang beses kada linggo sa loob ng isang taon at tatagal ito ng 3 oras kada session, nahahabaan naman si Bjorn sa hinihinging oras ni Alua. Napatakip naman ng mukha si Alua habang sinusumbat ang mga naitulong nito kay Bjorn. Nagpapasalamat naman si Bjorn sa mga naitulong nito sa kanya pero hindi tatagal ang kanilang pagkakaibigan kung sa gantong pundasyon sila magsisimula. Kailangan niyang ipakita na hindi din siya basta-basta. Sinabihan ni Bjorn si Alua na siya pa nga ang kailangang magbayad. Dito kung tutuusin, di naman makapaniwala si Alua sa mga sinasabi ni Bjorn. Tinitigan siya ni Bjorn ng direkta sa mata at sinabing hindi siya natutuwa nung puwersahang binigay sa kanya ang Flesh Golem Essence. Nagtataka naman si Alua kung bakit naging issue ito gayong nakuha na nga ni Bjorn ang essence ng libre. Patuloy na nagtalo ang dalawa, sinisingil ni Bjorn si Alua ng 10 milyong stones para mapatanggal ang essence ng Corpse Golem. Nagagalit naman si Alua dahil balak lang sayangin ni Bjorn ang ganito ka-rare na essence. Nagpatuloy pa ang kanilang pagtatalo. At pinalabas ni Bjorn na hindi ito naiintindihan ni Alua dahil hindi naman sila gumagamit ng essence. Sinubukan namang magtanong ni Alua sa isa sa mga kilala niyang batikan na explorer. Ginamit niya ang isang crystal ball upang makausap si Mr. Patsran. Tinanong niya kung ano ang pakiramdam kung may puwersahang nagbigay sa iyo ng essence at hindi mo alam o wala sa plano mo ito. Sinabi ni Mr. Patsran na kung sa kanya ito nangyari ay siguradong magagalit siya. Pumabor ang naging sagot kay Bjorn, dinagdag pa ni Alua na isang rare na essence ang nakuha. Pero nanindigan sa sagot niya si Mr. Patsran at sinabing wala itong say-say dahil hindi ito kasama sa plano mo at makakasama lang ito sa halip na makatulong. Tinanong naman ni Alua kung magkano ang magiging kabayaran sa ganitong incident. 15 milyong stones sagot ni Mr. Patsran yan ang nararapat na kabayaran. At kung hindi nito kayang bayaran ay baka tapusin pa ba ang buhay nito sa galit. Nang inag naman sa takot si Alua sa mga narinig na sagot ni Mr. Patsran. Pinaliwanag ni Bjorn ang pagkakamaling nagawa ni Alua. Hindi dapat batikang adventurer na kagaya ni Mr. Patsran ang tinawagan niya, kung mga baguhan at desperadong 9th rank adventurer sana ang kanyang tinawagan ay marahil nakuha niya ang ninanais niyang sagot. Pumasok naman ang Elder Mage na tumatawa, humahanga siya kay Bjorn dahil naisahan niya ang isang mage na tulad ni Alua. Nagpakilala itong guro ni Alua, napagtanto naman ni Bjorn na napaka-importante ng taong ito malamang ay mas mataas pa siya sa regional manager. Nagulat si Alua dahil narinig ng kanyang guro ang kanilang pinag-uusapan gayong ginamitan na niya ang kanyang buong silid ng soundproofing magic. Dismayado naman ang kanyang guro dahil napakarami raw butas ng magic na ginamit niya. Natutuwa ang guro dahil sa unang pagkakataon ay nagdala si Alua ng buhay na barbarian sa tore dahil madalas ay patay o puso na lang ang dala-dala niya. Sinusubukang intimidahin ng Elder Mage si Bjorn. Bigla naman siyang tumawa at sinabing nagbibiro lamang siya. Bumawi naman ng biro si Bjorn at sinabing masarap biyakin ang ulo nito. Patuloy pa niya itong inasar at sinabihan pang matanda. Nang inakala niyang nasobrahan na siya sa pang-asar ay nagulat siya dahil tumawa ito at sinabing kaya niya ring tumanggap ng biro. Pero di niya maalis sa kanyang mukha na naasar din siya kahit papaano.
Natuwa naman si Bjorn dahil marunong itong tumanggap ng biro, sinabi nito na hindi naman siya basta-basta nasar. Binigay niya ang isang sing-sing kay Bjorn bilang kabayaran sa nagawang pagkakamali ni Aluo. Number 9425 Frost Spirit Gloves, isa itong numbers item. Ang mga item na ito ay dino-drop lamang ng mga Guardians. At ang mga ito ay nagtataglay ng kakaibang mga kakayahan. Kahit alam niya ay tinanong pa din ni Bjorn kung para saan ito. Sinabi ng Elder na kaya nitong itago ang isa sa skill ng mga essence na nakuha niya gaya na lang ng acid blood. Alam niyang pinahihirapan ng skill na ito si Bjorn, tingin naman ni Bjorn ay hindi nito alam ang tunay na kakayahan ng item na ito. Umuwi na si Bjorn habang pinaalala naman ni Aluo ang kanilang kasunduan. Humingi ng tawad si Aluo sa kanyang master, sinabi naman ito na di naman mahalagang item ang nakuha ni Bjorn dahil nagkakahalaga lang ito ng 1,000,000 stones. Tumatawa ito dahil ang alam niya ay naisahan niya si Bjorn. Maraming mga bagay na hindi alam kahit ng mga matatalinong mage sa mundong ito. At maihahalin tulad niya ang mga ito sa isang newbie. Nakabalik na sa inn si Bjorn, nagulat naman ang may heir dahil inakala niyang patay na ito. Sinabi nito na niligpit na niya ang kanyang kwarto at tinapon ang mga kagamitan nito. Sinabi naman ni Bjorn na meron pa siyang 1 linggo, humingi naman agad ng tawad ang may-ari sa Tokot at sinabing babayaran na lang niya si Bjorn. Pinipili ni Bjorn na huwag magalit nang bigla niyang mapagtanto na parang nag-iba na ang ugali niya. Para bang unti-unti na siyang nagiging ganap na barbarian. Marami na siyang napagdaanan pero parang hindi na siya nagdadalawang isip sa mga desisyon niya kahit ang kanyang pakikipag-asaran sa guro ni Aluo ay hindi magagawa ng 29 anyos na office worker na si Hansuli. Ito ang tunay na pangalan ni Bjorn. Unti-unti na niyang nararamdaman na parang sinasakop na siya ng pagiging barbarian niya. Humihingi ng 30,000 stones si Bjorn bilang danyos sa may-ari ng inn. Nadulas naman ito at nasabing hindi man lang umabot sa kalahati ang napagbentahan niya rito. Nahuli naman siya ni Bjorn. Ngayon ay nasa mas maayos na kwarto na si Bjorn, malayo ito sa naunang kwarto niya. Kinaumagan sa Angry Rhino Inn, natutuwang makita ni Einar si Bjorn dahil bigla na lang itong nawala. Kumalat na ang balita tungkol sa Barbarian of Freedom. Bilib na bilib ang lahat ng mga barbarian dito, buti na lang at hindi kumalat kung sino ito. Sa lugar na Carmelby, dito naninirahan ang mga middle class na mga tao, kita naman ito sa mga modernong gusali ng lugar. Natawag din itong free market dahil dito makikita ang iba't ibang mga bilihan at dito rin nagtratrabaho ang karamihan sa mga artisan. Inabot na ni Bjorn ang porsyento sa hatian ni Einar, 300,000 stones na lalakihan naman si Einar dito pero sinabi ni Bjorn na wag siyang mahiya dahil pinagpagyaran niya ito. Kumain na sila, nagpapasalamat si Einar dahil trinato niya siyang isang warrior kahit nagbago na ang kanyang anyo. Hindi na rin siya pinapansin ng kanyang mga katribo at biglang dumami ang manliligaw niyang humans. Dahil dito ay sa tingin ni Einar ay hindi na siya karapat-dapat na makaparty ni Bjorn. Tuluyan nang umalis si Einar sa party ni Bjorn. Umalis ito hindi dahil sa kanyang pagbabagang anyo, kundi dahil nakahanap na siya ng master na magtuturo sa kanya kung paano gumamit ng espada at ngayon ay magsisimula na ang kanyang pag-insayo. Kailangan mag-focus ni Einar sa training na ito at hindi siya pwedeng umalis sa training ground. Mukhang alam naman ni Bjorn kung anong klaseng training ito. Alam ni Bjorn na hindi ito dapat palagpasin ni Einar. Humihingi ng tawad si Einar dahil hindi na niya masasamahan si Bjorn pero nangako ito na sa oras na magkita ulit sila ay isa na itong malakas na warrior. Hindi na nagawang pigilan ni Bjorn si Einar at naiintindihan niya rin ang nararamdaman nito. Nagmukha itong kawawa at walang magawa sa nakaraang raid nila, ito marahil ang nagtulak kay Einar para gawin ito. Oras na para humanap ng bagong kakampi si Bjorn. Pwede rin siyang mag-solo kung gugustuhin niya dahil malaki na ang pinag-iba niya sa nakalipas na 2 buwan. Dahil sa mga nakuha niyang essence ay kaya na niyang mag-solo sa ika-loang palapag. Pero siguradong hindi niya kakayanin sa ika-3 palapag. Ang larong Dungeon and Stone ay nakadesenyo na laruin ng may party, malabo itong matapos ng solo lamang. Habang tumataas ang napupuntahan mong palapag ay mas nagiging importante ang party at ang klase ng mga kasama mo.
Ngayon ay kailangan ni Bjorn na makahanang mga kakamping sing level niya. Pinuntahan ni Bjorn si Alua para sa pag-e-examine nito, mukha namang magiging madyugo ang gagawin nila. Inaya ni Bjorn si Alua na sumali sa party niya pero agad itong tinanggihan. Wala raw matinong mag-isip ang sasali sa party na may 2 barbarian lamang. Kung gusto raw ni Bjorn siyang makasama ay humanap muna ito ng malalakas na kakampi. Parang nagsayang ng laway si Bjorn sa pakikipag-usap kay Alua. Nakuha na ni Alua ang datos sa vampire essence ni Bjorn at pinakita na sa kanya ang impormasyon tungkol dito. Hindi naman ito importante kay Bjorn at kabisado na niya ang stats na bigay ng essence. Ang essence na ito na nanggaling sa vampire ay may higit sa 2 skills bukod sa mataas na stats nito. Una, ang passive skill na Origin of Darkness na kung saan ay hindi ka mamamatay hanggat hindi nawawasak ang iyong puso. Ikalawa, ang active skill na Sacrificial Imprint. Ang skill na ito ay nagtataas ng iyong pisikal na abilidad depende sa dami ng taong mamamarkahan mo ng iyong dugo. Ikatlo, ang active skill na Master of Blood kung saan pwede mong magamit ng panandalian ang skill ng taong matitikman mo ang dugo. Ika-4, ang active skill na Immortal Regeneration, kung saan mabilis na gagaling ang iyong mga injury o sakit depende sa laki ng pinsalang iyong tinamo. Ngayong nakuha na rin ni Bjorn ang Immortal Imprint ay nakakasigurado siyang kompleto na ang lakas ng regeneration na kanyang hinahangad at sa tagal ng Nil Arrow niya ay hindi pa siya lumakas ng ganito kabilis. Nagpaalam na siyang umalis kay Alua pero pinigilan siya nito. Tinanong niya kung ano yung bagay na pinakain noon ni Bjorn sa vampire dahil may naramdaman siyang divine power na nagmumula rito. Pero nagmaang-maangan si Bjorn at umaktong isang tunay na barbarian para iwasan ang tanong ni Alua. Hindi niya ito pwedeng sabihin dahil magiging komplikado lang ang lahat. Dali-dali na siyang kumari pa ng takbo palabas. Malakas naman ang kutob ni Alua na may tinatago si Bjorn. Nagpunta sa library si Alua upang kumalap ng impormasyon sa bagay na ginamit ni Bjorn para talunin ang vampire. Napansin niyang tulad ng mga salaysay sa libro ang nakita niya at dahil dito ay mas lalong lumakas ang kutob niyang may tinatagong lihim si Bjorn. Golden Mask, ito ang isa pang item na kinuha ni Bjorn sa Rupture. Kaya nitong palitan ang itsura ng iyong mukha sa loob ng 3 pang-araw at magagamit mo ito ng 5 beses. Nung nasa game pa lang ay hindi niya pinapansin ang item na ito dahil wala naman itong dagdag na stats pero dahil nasa realidad na siya sa loob ng laro ay magiging importante na itong asset lalo na't kung malalaman nila ang sekreto niya. Habang kumakain sa labas ay narinig ni Daria ang usap-usapang nabuwag na ang guild na Crystal Union. Nagtataka ang lahat kung paanong ang isang kilalang guild na kagaya nito ay bigla na lang na naglaho. Binabalak naman sanang maghig-antay ni Daria sa Crystal Union pero mukhang hindi na ito kailangan. Nahihiyamang aminin ay malaki ang pasasalamat niya kay Bjorn sa pagliligtas nito sa kapatid niya. Nang marinig naman ni Daria ang usapan tungkol sa Barbarian of Freedom ay napaisip siya na baka si Bjorn ito dahil kung hindi pa siya patay ay ito lang ang pwedeng maging eksplanasyon ng kanyang pagkawala. Pumasok na siya sa kanyang silid at sumalubong sa kanyang mga mata ang kapatid niyang si Erwin na nilalamon na ng lungkot. Pumunta sa Adventurer Guild si Bjorn para maghanap ng mga bagong companions na babagay sa kanyang rank. Naghahanap siya ng mga adventurers na makakasama niya sa 3 palapag ng labyrinth. Ngayon ay isa na siyang 7th rank adventurer at nang tignan ang kanyang pangalan ay napag-alaman nila na isa siyang 5-star adventurer o isang VIP. Hindi naman ito alam ni Bjorn pero dahil dito ay madali siyang nakahanap ng mga makakasama. Ang una sa listahan ng kanyang makakasama ay pamilyar na mukha. Si Hikurod ang dwarf na tank. Nagulat si Hikurod dahil 7th rank na si Bjorn. Sinabi niya na meron pa silang darating na isang makakasama at isa itong mage. Nakilala na ni Bjorn ang mage na sasali sa kanilang party. Ang pangalan niya ay Leor Wardwalkie. Nagpakilala sila sa isa't isa at sinabi ni Leor na kabilang siya sa royal family ng Rafdonia. Kinagulat ito ni Hikurod dahil para sa kanya ay isang karangalan ang makakilala ng taong kabilang royal family. Hindi naman gaanong bilib si Bjorn dito dahil ibig sabihin ay hindi siya mage na galing sa Magic Tower o mage na nagtratrabaho sa Adventurers Guild. Natuwa naman si Leor dahil ngayon lang siya nakakita ng maraming alam na barbarian. Medyo kinaasar naman ni Bjorn ang maangin na dating ni Leor.
Nagsimula na silang magpulong. Tinanong ni Bjorn si Leor kung bakit ang isang tulad niyang 8th rank mage ay naisip ang maging adventurer. Dahil ang ganitong rank para sa mage ay masyadong mababa para sa mataas na floor at kung sa mababang floor naman siya mag-huhunt ay masyadong mababa ang kikitain niya kumpara sa estado ng kanyang buhay. Mas makabubuting magtrabaho na lang siya sa loob ng syudad kesa ipagsapalaran ang buhay niya para sa mas mababang kita. Pinaliwanag naman ni Leor na kaya niya ito ginagawa ay upang tumaas ang tingin sa kanya ng Baron. Kinakailangan niyang maging isang tanyag na adventurer para kilalanin ng mga ito. Mas lalong nagulat si Hikurod nang malamang mas malapit na kamag-anak ng royal family si Leor. Sinabi ni Leor na ang asawa ng kapatid ng kanyang ina ay ikatlong kapatid ng asawa ng Baron. Mas lalong naasar si Bjorn dahil hindi naman pala ito talagang konektado sa royal family, pero sadya yatang hindi alam ito ni Leor at sinabihan pa sila na wag silang kabahan sa presensya niya dahil hindi nila siya tinuturing na mababang uri. Pakiramdam ni Bjorn ay binabarbero na sila ng taong ito. Bumababa ang tingin ni Bjorn kay Leor dahil bukod sa mababa ang rank nito ay wala rin itong experience sa pakikipaglaban, dagdag pa dito ang nakakaasar niyang kay-abangan. Ganun pa man ay tinanggap niya pa rin si Leor sa party dahil mas maganda kung marami sila at kahit papano ay isa itong mage. Maraming nag-apply sa kanilang party dahil na rin ito sa VIP status ni Bjorn, pinili nilang dalawa ni Hikurod ang kanilang mga makakasama hanggang sa mabuo na ang kanilang grupo. Bago pa man dumating ang araw ng pagpasok nila sa labyrinth ay dumaan muna si Bjorn sa library para magbasa at ipagyabang ang kanyang bagong armor sa librarian, mukhang unti-unti na ngang nagiging ganap na barbarian si Bjorn. Pinakita niya ang kanyang mga bagong kagamitan na gawa sa litinium, pinataas nito ang kanyang mga stats. Nyabang niya rin ang kanyang bagong expandable backpack. Wala naman siyang nakitang reaksyon sa librarian. Sinabihan din siya nitong bawal ang magsuot ng mga gamit panglaban sa loob ng library. Dismayado naman si Bjorn dahil hindi man lang niya ito napangiti. Mula library ay naglakad na pauwi si Bjorn. Sa isang madilim na eskinita ay may nakita siyang barbarian na nakalugmok. Pansin niyang wala itong armas na kakaiba para sa isang barbarian dahil tinuturing nila itong kasing halaga ng kanilang buhay. Tinanong niya ang barbarian na ito kung nasaan na ang kanyang armas. Sinabi naman nito na ibinenta niya ito. Napansin ni Bjorn na formal itong magsalita at dahil binenta nito ang armas niya kapalit ng pera ay nakakasigurado siyang katulad niya rin itong nanggaling sa ibang mundo. Nagpakilala na sila sa isa't isa, ang lalaking barbarian na ito ay nagngangalang Lin, anak ni Tar-Ikan. Pumunta sila sa isang kainan at nilibre niya ito ng makakain. Nagpasalamat ito sa kanya at nagkwento, nalaman ni Bjorn na mas nauna pa itong makarating sa kanya. Binenta niya ang kanyang mga kagamitan dahil natatakot siyang makipaglaban sa mga monsters. Sa tingin ni Bjorn ay sinubukan itong magtrabaho sa loob ng Rafdani pero di pinalad dahil isa siyang barbarian. Tinanong ni Bjorn kung ano ang ginawa nito sa sumunod na buwan, sinabi nito na hindi siya ulit pumasok sa labyrinth. Kinagulat ito ni Bjorn, pinaliwanag naman ni Lin na hindi siya pumasok sa labyrinth dahil wala na siyang sandata. Nagtataka naman si Bjorn kung paano nitong nagawang makasurvive sa loob ng 3 buwan sa ganitong sitwasyon. Iniisip niya na kung tumakbo din siya nung simula ay marahil parehas na sila ng sitwasyon ng barbaryang ito. Binayda ni Lin na kung tutulungan siya ni Bjorn ay ituturo nito ang mga sekreto sa loob ng labyrinth. Hindi naman interesado si Bjorn na makipag-alyansa sa kanya. Tutulugan niya ito sa ibang paraan. Binigyan niya ito ng 150,000 stones at sinabing bumili ng sandata at pumasok sa labyrinth. Nagpasalamat naman ito at sinabing tatanawin niya itong utang na loob at kung siya ay papalarin ay babayaran niya si Bjorn. Pinigilan naman siya ni Bjorn at sinabing ito na ang huli nilang pagkikita at kahit yumaman o lumakas pa siya sa loob ng labyrinth ay mas makabubuting hindi na ulit sila magkita. Sa loob ng kanyang silid, pinagnilay-nilayan ni Bjorn ang ginawa niya kanina. Alam niyang masama ang kanyang naging asal base na rin sa naranasan niya mga panghihiya. Pero wala siyang magagawa dahil ito ang mas makabubuti sa kanilang dalawa na matatawag na masamang espiritu sa lugar na ito. Ang tanging magagawa na lang niya ay ipagdasal na makasurvive si Lin. Sa araw ng pagbabukas ng labyrinth, tuwang-tuwa si Leor dahil ito ang una niyang pagkakataong makita ang labyrinth.
Sinabi naman ng isang lalaki na wag masyadong umabant si Leor dahil kanya munang i-check ang lugar. Ang lalaking ito ay nagngangalang Bron Rottmiller, isang 7th rank na human explorer. Siya rin ang magiging guide ng kanilang grupo dahil 8 taon na siyang explorer. Mataas ang tingin ni Bjorn sa kanya dahil mukhang siya lang ang kumikilos ng tama sa party nila. Natutuwa naman si Hikurod at may maaasahan silang miyembro na magga-guide sa kanila. Ang huling miyembro ng kanilang party ay 7th rank beast human na nagngangalang Misha Karlstein. Excited na rin itong makipaglaban sa mga monsters, unang beses naman ni Bjorn makakita ng Beastman. Madalas itong asarin ng dwarf dahil isa siyang prinsesa sa kanilang tribo na siya naman kinakagalit nito. Nagsimula na ang paglalakbay ng kanilang team sa labyrinth. Dahil sa pamumuno ni Bron ay narating nila ang portal patungo sa ikalawang lagusan sa loob lamang ng 10 oras. Gayunpaman hindi sila ang nauna dito, kita sa mukha ni Bron ang pagkadismaya. Hindi malaki ang inaasahan ni Bjorn kay Bron pero maganda ang ipinapakita niya sa ngayon. Sayang lang at hindi si Einar o si Erwin ang kasama ni Bjorn kaya't hindi niya nagawa ang bug sa pagpasok sa portal at hindi niya nakuha ang experience point sa pagbubukas nito. Hindi niya muna ito ipagsasabi hanggat hindi niya pa nakokompirmo na mapagkakatiwalaan na ang mga kakampi niya. Pumasok na sila sa ikalawang palapag, napunta sila sa Nests of the Beast na matatagpuan sa Eastern Region. Nababalot ng nakakasulasok na amoy galing sa mga dumi ng mga monsters ang lugar na ito. Hindi naman mapigilan ni Leor ang masuka lalo na't hindi siya sanay sa gantong mga bagay. Inalala naman ni Bjorn si Bron dahil alam niyang meron itong smell type essence. Sinabi naman nito na hindi niya kailangang mag-alala dahil madaming beses na siyang nakapunta dito. Si Bron ang nanguna upang hindi na rin nila matapakan ang mga duming ito. Unti-unti nang napapabilib si Bjorn sa kakayahan niya, marahil ito ang nagagawa ng 8 taong experience niya sa loob ng labyrinth. Ang lugar na ito ay napapalibutan ng mga lambak at kailangan nilang mahanap ang kanilang daan sa nature-made maze na ito. Wala itong traps tulad ng lugar ng mga goblins pero importanteng mayroon kang pathfinder sa iyong party upang hindi ka maliga sa lugar na ito. Madali nilang natalo ang mga kalabang monsters sa lugar na ito. Nagpapasalamat si Bjorn dahil merong alarm magic si Leor kaya't mas kampante ang kanilang pagtulog. Nagtataka naman si Leor kung bakit may kailangan pang magbantay gayong meron naman siyang alert magic. Pinaliwanag ni Hikurod na ang alert magic ay para lamang sa mga monsters. Mas nakakatakot ang mga adventurers kesa sa mga monsters dito sa loob ng labyrinth. Pinapatulog na ni Hikurod si Leor dahil hindi naman nila ito pinagbabante. Tingin naman ni Bjorn ay huling sama na ni Leor ito sa loob ng labyrinth. Sa ikalawang araw, malapit na sila sa portal papunta sa ikatlong palapag. Doon sila mag-huhunt ng 7th hanggang 8th rank monsters. Ang ikatlong palapag ay isang malaking lugar di tulad ng ikalawa na hinati sa 4 na kadepende din kung saan ka mapupunta sa ikatlo kung saan ka nagsimulang pumasok sa ikalawang palapag. Tinanong ni Misha si Bjorn kung nakapunta na ito sa ikatlong palapag. Sumagot naman si Bjorn ng hindi at tinanong niya si Misha kung ilang taon siya bago makaakyat sa ikatlong palapag. 1 taon ang inabot ni Misha para makarating sa ikatlong palapag at 2 taon naman para sa ika-4. Sinabi naman ni Hikurod na halos parehas sila ni Misha. Kinaasar naman ni Misha ito dahil mas mahaba ang experience niya kay Hikurod pero mas mataas ang rank nito. Inasar naman siya ni Hikurod na okay lang ito dahil isa naman siyang prinsesa, nagsimula na naman ang kulitan ng dalawa. Pinagalitan sila ni Bron at sinabing huwag mag-ingay. Naiintindihan naman siya ni Bjorn dahil nagko-concentrate para mahanap ang tamang daan. Nakapasok na sila sa ikatlong palapag, ang Pilgrim's Passage sa Steelstone Valley. Nabigla si Bron sa mga sumunod na nangyari pagpasok pa lang nila sa portal. Buti na lang at mabilis ang reaksyon ni Bjorn. Nasalag niya ang atake ng monster na papasugod sa kanila. May isa pang monster pero nasalag din ito ni Hikurod at bago pa man masira ng tuluyan ang kanyang kalasag ay nakagamit na siya ng skill niya na emergency recovery. Ang mga monsters na ito ay tinatawag na Iron Throw. Dito nakuha ni Hikurod ang kanyang skill na weight balance. Gumamit naman ng skill na corruption si Leor na siyang nagpahina sa depensa ng mga Iron Throw. Kaya't madali itong nag-api ni Hikurod, ang isa naman ay tinapos ni Misha.
Nagtataka si Bjorn dahil hindi naman dito ang lugar ng mga monsters na ito. Tinanong niya si Bron kung meron ba itong na-detect na mga adventurers sa paligid. Ginamit nito ang kanyang skill na body warmth search. Wala siyang nakita pero base na naamoy niya ay malamang ay may adventurer dito kanina. Ibig sabihin ay merong mga nakaabang sa kanilang mga plunderers pero umalis ang mga ito nang makita sila kung paano makipaglaban. Ang paglulure ng monsters malapit sa portal ay gawain ng mga plunderers. Ginagamit nila itong pagkakataong sumalakay habang gulat pa at hindi handa ang mga kakapasok pa lang na adventurers. Gusto silang habulin at pagbayarin ni Misha pero pinigilan siya ni Bron dahil wala silang ebidensya at baka baliktarin pa sila ng mga ito. Pinungkahi naman ni Hikurod na maglagay sila ng babala sa harap ng portal para sa mga susunod na papasok. Nanginginig sa takot at di makapaniwala sa mga naririnig niya si Leor. Nagpatuloy na ang kanilang paglalakbay habang pinag-uusapan nila ang kanilang mga karanasan sa mga plunderers. Nagtataka si Bjorn kung bakit parang hindi sila madalas makakita ng plunderers gaya niya. Kaya't tinanong niya si Misha kung ilang beses na itong nakakaharap ng plunderers. Sinabi nitong nakaka-8 beses na siya sa loob ng 5 taon niyang experience sa pagiging adventurer. Nagulat si Bjorn dahil kakaunti ito kumpara sa 5 beses niya sa 3 buwan lamang. Natatawa naman ang dalawa dahil ubod ng malas ni Bjorn. Sinabi din nila na ang ganitong pangyayari ay nagaganap lamang noong nakaraang 150 taon. Mukhang nadala ni Bjorn ang kanyang kamalasan mula noong naglalaro pa lang siya. Ngayon ay pinagbibintangan na nila ang kamalasan ni Bjorn kung bakit sila ngayon nakaharap ng plunderers. Inawat naman ni Bron ang usapan ng mga ito at sinabing normal lang ang ganitong pangyayari dahil nakakasagupa niya ang mga ito 1 beses kada 3 buwan. Hindi gamaan ang loob ni Bjorn dahil mas malala pa rin ang karanasan niya. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay at paghuhunt ng mga monsters. Nakapili na sila ng lugar kung saan sila magpapahinga. Habang nagpapahinga ay napansin ni Hikurod na balisa si Leor. Nawala na ang pagiging masiglahin nito. Inamin naman niya na mukhang sinampal na siya ng katotohanan at nasira na ang masayang imahe ng pagiging adventurer sa kanya. Alam niyang masyado pa siyang bata at kulang sa experience pero hindi niya maisip na balang araw ay kailangan niyang pumatay ng kapwa niya adventurer. Kaya't habang sila ay naglalakbay ay hinahanda na niya ang kanyang sarili. Tinanong naman ni Bjorn kung handa na ba siya. Sumagot siya ng oo pero hindi niya alam kung makakaya niya itong gawin pag dumating na ang oras. Natuwa naman si Bjorn at si Bron sa inasal ni Leor, dahil mas maganda nang alam nito ang kahinaan niya kesa sa magpanggap siyang kaya niya at maipahamak niya ang kanyang mga kasamahan. Inaya naman ni Bron ang lahat dahil may nais siyang ipakita sa mga ito. Inaya ni Bron ang kanyang mga kasamahan upang ipinakita sa kanila ang isang bagay. Namangha ang mga ito sa kanilang nasaksihan. Tumambad sa kanila ang isang makapidyo hiningang tanawin. Tanawin na tanging nakikita sa isang lugar at tamang oras sa 3 palapag. Hindi nila alam ang rason kung bakit nangyayari ito pero mukhang hindi na ito mahalaga dahil sapat na ang tanawing ito upang mabuhay ang iyong tapang upang magpatuloy sa paglalakbay. Binigyan ng phenomenon na ito ng sigla ang pinanghihinaan ng si Leor. Nang mawala na ang liwanag ay bumalik na sa dati nitong dilim ang buong labyrinth. Natutulog na ang lahat maliban kay Bjorn na nakatokang magbantay sa kanila. Napansin naman ni Bjorn na mukhang gising pa si Leor. Binago ng pangyayaring ito ang tingin ni Bjorn sa batang mage. Kinakalkulo ni Bjorn ang experience points na meron na siya at mukhang matatagalan pa bago siya maging level 4. Sa ngayon ay kaya niya nang mag-absorb ng 3 essence at nakakuha na siya ng 2. Meron pa siyang isang bakanting slot kaya't hindi niya kailangang magmadali sa pagle-level up. Dumating na sila sa kanilang destinasyon. Ang kuta ng mga orc, tinatawag na the Orc Settlement. Sa buong lugar ng 3 palapag ito ay ang may pinakamaraming monsters, 8th rank monsters pataas ang lumalabas sa lugar na ito. Ikalawa sa pinakamahirap na paghuntan ang lugar na ito sa buong palapag na ito. Pinungkahi ni Hikurod na subukan muna nila ang kanilang teamwork bago sila pumasok sa loob ng settlement. May papalapit ng grupo ng orc papunta sa kanila. Magsisimula na ang una nilang pakikipaglaban sa mga orc. Gumamit ng 8th rank skill na Ice Spear si Leor.
Sila ni Braun ang aatake sa malayo habang sina Bjorn at Hikurod naman ang sasalo ng mga atake ng orc. Habang si Misha naman ang aatake sa makakalusot kina Bjorn. Gumamit ang orc shaman ng skill na frenzy na siyang nagpalakas at nagpabilis sa mga ito sa maiksing oras. Nakawala sa depensa ni Bjorn ang isa sa mga orc at dumiretso kina Leor. Sinalag naman ni Braun ang atake nito. Si Leor ang pinaka-pinoprotektahan nila sa grupong. Nagawang pigilan ni Braun ang atake ng orc, at nagwakas na ang epekto ng skill na frenzy. Dali-daling niligpit ni Misha ang orc na umaatake kina Braun. Natalo nila ang mga melee na orc at sinunod na ni Bjorn ang orc shaman. Madali nilang natalo ang grupo ng mga orc na ito dahil sa ganda ng kanilang teamwork. Inabot sila ng 8 minuto para lang matalo ang grupong ito. Batid ito ni Bjorn dahil kulang ang kanilang firepower dahil 2 ang tank kabilang pa ang isang scout sa kanilang grupo. Pero kahit ganun ay mas matibay at ligtas sa pakikipaglaban ang grupo nilang ito kaya mas kampante si Bjorn. Nagpatuloy ang kanilang pakikipaglaban at papalapit na sila ng papalapit sa sentro ng settlement. Patuloy din ang pagdami ng nakakalaban nilang orc sa loob. Nakaharap na rin sila ng orc great warrior na isang 7th rank monster. Gayunpaman ay di sila nahirapan sa paghuhunt nila sa mga ito. Bigla namang may lalaking nagpaulan ng fire skill malapit kina Bjorn. Nagsilbi itong babala para sa kanila. May mga grupo ng adventurers ang may-ari ng teritoryong ito, sila ay kabilang sa Jarwi Guild. Sa larong Dungeon and Stone ay pwedeng kontrolin ng mga malalakas na guild ang mga hunting grounds. Madaming resources at tao ang kailangan para maisagawa ito pero sulit naman kung merong rare o boss monsters ang matatagpuan dito. Nagkaharap ang dalawang grupo. Pinagtataka nila kung bakit binakuran ng Jarwi Guild ang lugar na ito. Masyado nang malakas ang kanilang guild para sa hunting ground na ito na matatagpuan lamang sa 3 palapag. Pinagtataka ito ni Hikurod dahil ang Jarwi Guild ay nagkakampo sa 6 na palapag. Hindi naman sinabi ng matandang mage ang dahilan at pilit na silang pinapaalis ng mga ito. Pinagtanggol naman ni Hikurod ang kanilang karapatan dahil sa pagkakaalam niya ay walang permiso ang Jarwi Guild para bakuran ang lugar na ito. Nagsimula ng mag-init ang usapan ng dalawa. Si Hikurod ang tumatayong leader kaya't siya ang humaharap dito. Pilit namang nagtatago si Misha sa likod ni Bjorn. Sa haba ng pagtatalog ni Hikurod ay sinabi na rin ng matandang mage ang dahilan kung bakit sila narito. Hinahunt nila ang essence ng Orc Great Warrior para sa kanilang guild. Dinagdag pa nito na kung makakakuha man sila ay papayagan na nila sina Bjorn mag-hunt dito. Kaya't sinasabihan niya sina Bjorn na lumipat na lang muna sa ibang pwesto. Wala na rin naman silang mahuhunt dahil uubusin nila ang mga monsters dito, wika nito sa mapangutyang tono. Hindi naman naniniwala si Bjorn na ito ang habol nila, malamang ang hinahanap nila ay ang bagay na alam din ni Bjorn. Sa loob ng labyrinth ang malakas ang magbibigay ng rule. Naiintindihan ni Bjorn ang nararamdaman ni Hikurod bilang leader pero may mga laban na kailangan mo talagang iwasan. Isa pa ay ayaw niya ring makalaban ang buong guild ng Jarwi kaya't makakabuting umalis na sila. Bigla namang nagsalita si Leor. Nagpakilala siya sa harap ng kanyang senior magician pero minaliit siya nito at tinawag na isang basura. Nanliit naman si Leor at tuluyan nang hindi nakapagsalita. Pinalala nito ang mga kaganapan, nagsimula na ring mag-init ang ulo ni Hikurod at sa gitna ng kanilang mainit na pagtatalo ay ginamit nito ang kanyang lightning skill. Gagamitin na ni Hikurod ang kanyang lightning skill. Di nito alintana ang pwedeng maging kabayaran ng kanyang aksyon. Buong tapang niyang sinugod ang mga tiga Jarwi Guild. Di naman natinag ang matandang mage, kampante ito sa kanyang kakayahan at sa kanyang guild. Mula naman sa likuran, binaon ni Bjorn ang mukha ni Hikurod sa lupa para lang maawat ito sa kahibanggan niya. Ginawa niya ito sa harap ng Jarwi Guild at sa harap ng kanyang mga kasamahan. Nagulat sina Leor at Misha sa nangyari. Napabuntong hininga na lang si Braun at parang inaasahan na ito. Pinigilan siya ni Bjorn para na rin sa kanilang kapakanan, nabigla naman si Hikurod at mukhang nahimasmasan na sa kanyang kahibanggan. Kung nahuli pa ng awat si Bjorn ay siguradong katapusan na ng kanilang grupo dahil ang kalaban nila ay guild na nakabase na sa ika-6 na palapag.
Pinuri naman ng matandang mage si Bjorn dahil marunong itong bumasa ng sitwasyon. Sinabihan niya rin si Hikurod na magpasalamat sa kasama niya. Hamupo na ang tensyon at pumunta na sa kanya-kanyang patutunguhan ang dalawang grupong nagka-airingan. Di kalayuan sa settlement, humingi ng tawad si Hikurod sa kanyang mga kasamahan dahil sa kanyang inasal. Pinagalitan naman siya ni Bronn dahil muntik na silang pumanaw dahil sa kalokohan nito. Sising-sisi naman si Hikurod sa kalokohan niya. Natutuwa naman si Bjorn dahil napapagalitan si Hikurod. Nais niyang pag-alitan ng husto ni Bronn si Hikurod para ito'y magtanda. Pero kumambyo si Bronn kakasisi kay Hikurod at pinantong wala namang nangyaring masama kaya hahayaan na niya ito. Sinabi niya rin na biglaan ang mga pangyayari at bilib din siya kay Hikurod dahil pinagtanggol nito ang kanyang mga kasamahan. Naasar naman si Bjorn dahil bukod sa madaling pinatawad ay pinuri pa ni Bronn si Hikurod. Tingin niya ay masyadong mabait ito para maging leader, dahil kung siyang leader ay malamang dinurog na niya ito kaka-trash talk. Humingi din ng tawad si Misha dahil mukhang pinalala niya ang sitwasyon. Sinabihan naman siya ni Leor na wala siyang kasalan at buti na lang ay may kamag-anak siya sa Jarwy clan kaya't nakaalis sila sa sitwasyong iyon. Nagpasalamat si Misha kay Leor at biglang gumaan ang mood ng kanilang grupo. Di naman makapaniwala si Bjorn dahil ang bibilas nilang makalimot at para bang walang nangyari. Di naman mapigilan ni Bjorn ang pagkailang dahil sa biglang pagbabago ng atmosphere na ito. Isang introvert si Bjorn kaya't ang mga gantong usapan ang pinakaayaw niya. Nagsimula ng mag-open up ng saloobin si Misha. Kwento nito na kaya ayaw niyang pag-usapan ang kanyang pamilya ay dahil siya na lang ang natitirang beastman na nasa tamang edad ang wala pa ring contract sa spirit beast. Ang mga spirit beast ay mga sinaunang espiritu at ang mga beastman ay may kakayahang mag-form ng contract sa mga ito. Pwede nila itong i-summon para tulungan sila sa pakikipaglaban o magpasanib sa mga ito para magkaroon ng malaking dagdag sa stats. Habang ang iba naman ay humihingi ng basbas sa mga ito para magkaroon ng espesyal na abilidad. Hindi naman lahat ng beastman ay napipili ng mga spirit beast na ito. Ang problema lang ay isang prinsesa si Misha. At malaki ang ekspektasyon ng kanilang tribo sa kanya dahil sa kanyang bloodline. Ang kakulangang ito ni Misha ang dahilan kung bakit nalalagay sa kahihiyan ang kanilang pamilya. Nung una ay kasando niya pa ang kanyang mga kapatid. Masaya silang naglalaro nung mga bata pa sila. Pero nung dumating na siya sa tamang edad ay pinagtabuyan na siya ng mga ito. Paulit-ulit siyang kinutya ng mga ito at sinabihan ng ampon o anak sa labas. Hindi na niya matiis ang pang-aapi ng mga ito sa kanya kaya't lumayas na siya sa kanilang tribo at natutong lumaban mag-isa. Ito ang nagtulak sa kanya para maging isang adventurer. Antig naman ang puso ni Hikurod sa istorya ni Misha at ang dating magkasuran ay mukhang magkasundo na ngayon. Nagsimula na ring mag-share si Hikurod ng kanyang malungkot na kwento. Asar na si Bjorn sa mga nakikita niya. Ang pangarap ni Hikurod ay maging isang blacksmith. Ngunit hindi sapat ang kanyang talento para makamit ito. Sa 10 taon ng kanyang pag-insayo ay hindi man lang siya nakapagtapos. Ito rin ang dahilan kung bakit siya naging adventurer. Sa edad na 30 ay kinakailangan na niyang kumita ng salapi para mabayaran ang tax sa Rafdonia. Napasigaw naman si Leor at sinabing siya ang pinakamahina sa grupo nilang ito. Natuto lang siya ng magic dahil sa impluensya ng kanyang pamilya pero kulang din ang kanyang talento kaya't hindi siya nakapasok sa Magic Tower. Kung kilala lang siyang mage ay hindi sana nila dinanas ang kahihiyan na nangyari kanina sa kanila. Pilit namang pinagaan ni Hikurod ang nararamdaman ni Leor. Di makapaniwala si Bjorn sa mga nakikita niya habang tikom naman ang bibig ni Bronn. Akala ni Bjorn ay parehas silang nakukornihan ni Bronn sa mga nangyayar. Pero di niya inaasahan na mag-share din ito ng mga naging karanasan niya. Kaya pala madalas niyang pinapagalitan sina Misha at Hikurod ay dahil naiinggit siya sa mga nagiging kwentuhan ng mga ito patungkol sa edad at experience. Inakala niya na mapalad ang mga ito dahil hindi sila human gaya niya na walang talento at di niya isinaalang-alang kung may pinagdadaanan ba ang mga ito. Sinabi naman nina Hikurod at Misha na ang mga human ay kayang gumamit ng aura o maging mage o saint.
Sinabi naman ni Bron na kakaunting porsyento lang ang mga taong nakakakuha nito at hindi siya kabilang doon. Sinabi naman ni Hikurod na mukhang ang grupo nila ay puro mga weaklings pero makakabuti ito dahil ang kailangan lang nilang gawin ay suportahan ang isa't isa. Pinagaan ng mga salitang ito ang nararamdaman ng bawat isa, maliban kay Bjorn. Bigla namang napansin ni Bjorn na mukhang siya na lang ang natitirang hindi nakakapag-share ng kanyang karanasan. Nabaling ang atensyon ng kanyang mga kasamahan sa kanya. Biglang nakaramdam ng matinding kaba si Bjorn dahil hindi siya sanay sa ganitong usapan. Hindi niya alam ang gagawin pero kusang bumukas ang kanyang bibig. Wala na akong nanay, sigaw na malakas ni Bjorn. Nagulat ang mga kasama niya at di alam kung paano magre-react sa narinig. Pakiramdam naman ni Bjorn ay hindi pa sapat ang narinilig nila. Kaya't dinagdag pa niya na namatay ito habang siya ay ipapanganak pa lamang. Ang kanyang ama ay hindi na nakabalik galing sa labyrinth nung siya ay bata pa lamang. Ngayong siya ay malaki na ay labis siyang nangungulila sa mga ito. Ito ang totoong istorya ng kwento ni Bjorn, narinig niya ito kay Einar. Labis siyang kinaawaan ng kanyang mga kagrupo. Sa sobrang awa naman ni Hikurod ay sinabi niyang pwede siyang tumayong ama nito. Biglang kinilabutan si Bjorn kaya't siya ay nahimasmasan. Bigla namang si Bjorn na ang naging pinaka-nakakaawa sa kanila, hindi naman ito sineryoso ni Bjorn dahil sa totoong buhay ay meron naman siyang ina at nangako lang na bibili ng gatas ang kanyang ama. Dagdag pa dito ay isa na siyang 7th rank adventurer sa murang edad. Tagumpay na di niya nakamit dati dahil sa sayay sakitin. Nagkaroon siya ng pagkakataon patunayan ang kanyang sarili dahil sa mundong ito. Sa mundong puwersahan siyang napunta. Sa mundong ilang beses sa siyang kamuntikang mamatay. Biglang napagtanto ni Bjorn ang nag-umapa na kamalasan niya sa buhay. Inakala naman ni Misho na namimiss na ni Bjorn ang kanyang ina. Ang usapang nilang masaya ay napalitan na matinding pag-aalala para kay Bjorn. Pinungkahi ni Hikurod kay Bron na sa Witch Forest sila magpunta. Pinungkahi naman ni Misho na sa Greentail Swamp sila magpunta pero kinontra ito ni Bron dahil 6 na araw pa bago sila makakapunta roon. Sinabi naman ni Leor na baka pwedeng sa ika-4 na palapag na sila pumunta dahil hindi maganda ang Witch Forest na hunting ground. Tinutulan naman ito ni Hikurod dahil masyado pang maaga at hindi pa nila gamay ang isa't isa. Marami na siyang nakitang mga adventurer na napahamak dahil sa pagmamadali nilang umakyat ng labyrinth. Alam din ni Bjorn na hindi magandang puntahan ang Witch Forest pero mukhang ang pinakadahilan ni Hikurod sa pagtutol ay dahil lubos na mahirap ang ika-4 na palapag. Gaya ng sa ikatlong palapag 7th at 8th rank monsters ang makikita dito pero paminsan ay may makakasalubong ka ring 6th rank monsters dito. At di malayong makaharap nila ang ganitong kalalakas na monsters. Nung naglalaro pa ng Dungeon and Stone si Bjorn ay madalas siyang natatalo sa ika-4 na palapag. Gayunpaman ay iba na siya ngayon, sinabi ni Bjorn na payag siyang umakyat sila sa ika-4 na palapag.